Filipino 5, Quarter 1, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito sa asignaturang Filipino ay pag-aaralan natin ang pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipahahayag mo ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Kumusta mga bata? Kaya mo bang ipahayag ang iyong sariling opinyon o reaksyon tungkol sa napakinggang balita, issue o usapan? Sa araling ito, matututunan mo ang paraan ng pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang balita, issue o usapan. Halina at pag-aralan natin. Para sa unang gawain, gawin natin ang pagsasanay bilang isa. Basahin ang sumusunod na issue o balita sa ating paligid. Sabihin ang iyong opinyon o reaksyon tungkol dito. Lagyan mo ng check ang hanay ng sang-ayon kung pabor ka dito at lagyan naman ng check ang hanay ng di sang-ayon kung hindi ka pabor dito. Para sa unang bilang, ang issue ay pagbabawal ng paggamit ng plastic. Sang-ayon o di sang-ayon? Tama! Ito ay sang-ayon. Pangalawang issue, pagtatapon ng basura sa ilog. Sang-ayon o di sang-ayon? Tama! Ito ay di sang-ayon. Pangatlo, pagsusunog ng basura sa mga bakuran. Sang-ayon o di sang-ayon? Tama! Ito ay di sang-ayon. Pang-apat na issue, pagkolekta ng basura isang beses sa isang buwan. Sang-ayon o di sang-ayon? Tama! Ito ay di sang-ayon. At panglimang issue, paglalagay ng basurahan para sa paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. Ito ba ay sang-ayon o di sang-ayon? Tama, ito ay sang-ayon. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, basahin ang usapan sa ibaba at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Pagputol ng puno. Martes ng umaga nang biglang nagkita-kita ang magkakaibigan na sina Waryan, Ana at Estela sa silid-aklatan ng paaralan. Oh, tamang-tama, nandito din kayo. Tulungan ninyo naman ako sa aking takdang aralin sa Araling Panlipunan. Naku, ako rin. May kailangang saliksikin para maipasa ko na ang proyekto ko kay Ginang Villanueva. Tungkol saan ba ang inyong gagawin? Doon sa issue ng pagputol ng puno sa kagubatan. Balita ko pinapatigil na ni Kapitan iyon dahil ito daw ang dahilan ng madalas na pagbaha sa bayan. Sakto, iyan din ang paksa ng sasaliksiking ko. Pinapagawa kami ng reaksyon kung sang-ayon ba kami o hindi tungkol sa napabalitang pagsasarangan nito. Nawalan na nga daw ng sumisip-sip sa tubig baha kaya marami ang humihiling na ipasara na ito. Hala, isa si Tatay Ariel sa mga nagtatrabaho doon. Kung pinapatigil na ang pagpuputol ng puno,
paano na kami? Yun pa naman ang pinagkukunan namin ng kabuhayan. Oo nga, pati ang pamilya ng pinsang kong si Lorena ay iyon din ang pangunahing kabuhayan. Napansin ko nga na hindi na sila hirap sa pagtustos ng kanilang gastusin sa pag-aaral at pagkain sa araw-araw. Simula na magtrabaho si Tio Jericho doon. Marami nga talaga maapektuhan kapag nagsara ito. Pero paano naman ang iba na nasasalanta ng baha? Umiinit na rin ang paligid natin dahil nauubos na ang mga puno. Nawawala na rin ng matitirhan ang mga hayop dahil nasisira na ang kagubatan. Hindi ba't dahil sa pagpuputol ng mga puno, nakagagawa tayo ng bahay, kasangkapan, pati na rin ang mga lapis at papel na ginagamit natin sa pag-aaral ay gawa sa puno. Kung hihinto ito, paano na magagawa ang mga ito? Malaking usapin nga ang pagpapatigil nito. May mga pabor at hindi pabor. Kahit anong maging desisyon, mayroon maapektuhan. Mabuti pa ay magsaliksik muna tayo ng mga alternatibong solusyon tungkol sa mga katanungan natin. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na katanungan base sa usapin ng mga mag-aaral na ating binasa. Para sa unang katanungan, saan nagkita-kita ang magkakaibigan? Tama! Nagkita-kita ang magkakaibigan na sina Waryan, Ana at Estela sa silid aklatan ng paaralan. Pangalawang katanungan, ano ang kanilang pinag-uusapan? Tama! Ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa pagputol ng mga puno sa kagubatan. Pangatlong katanungan, sino ang nagpapatigil ng pagpuputol ng mga puno? Tama! Ang nagpapatigil sa pagpuputol ng puno ay ang kanilang kapitan dahil sa madalas na pagbaha sa bayan. Pang-apat, paano nakaaapekto ng masama at mabuti ang pagputol ng mga puno sa mga mamamayan? Tama! Masama ang naging epekto ng pagpuputol ng puno sa kagubatan dahil wala nang sisip-sip ng tubig na siyang naging dahilan ng pagbaha sa bayan. Nawalan rin ng matitirhan ang mga hayop sa kagubatan. Ngunit ang pagpuputol ng puno ang nagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahan doon kaya natutustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At panglima, kung ikaw si Ana, paano mo sosolusyonan ang problema sa pagputol ng puno? Sa aking palagay, kung ako si Ana, nais kong ipatigil ang pagpuputol ng puno at palitan ng mga pinutol ng bagong tanim na puno. Alagaan at palakihin muna ang mga ito hanggang sa dumami. Kung talagang kailangan ng puno sa paggawa ng mga kasangkapan, ay nararapat naman na palitan nila agad ang kanilang pinutol. Ngayon naman sa mga mawawala ng hanap buhay ay maaari naman silang makapaghanap ng trabaho o mapagkakakitaan nang hindi nakakasira ng kalikasan. Tandaan! Sa paghahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan, kailangang tandaan ang mga sumusunod. Una, unawain itong mabuti. Pangalawa, tingnan ang magkabilang panig ng balita. Kung maaari, ilista ang masama at mabuting dulot sa pangkalahatan upang masuri ito ng mabuti. Pangatlo, maging magalang sa pagpapahayag. Huwag gagamit ng masasamang salita na makasasakit ng damdamin ng iba. Pang-apat, maglahad din ng naisip na maaaring solusyon tungkol dito. At panglima, maaari rin simula ng pagpapahayag na, para sa akin, sa aking palagay, kung ako ang tatanungin at iba pa. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!
Thanks for watching!